بسم الله والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na turuan niya tayo ng kaalaman na magbibigay sa atin ng benepisyo at nawa ay maging pakipakinabang sa atin ang kaalaman na ating matutunan insyaAllah. At bigyan niya tayo ng tawfiq at hidayah sa pag-aaral natin insyaAllah. So insyaAllah ta'ala ay pagpapatuloy natin yung ating pag-aaral sa Aqidah at dito tayo sa Sharh al-Usul al-Thalatha, yung pagpapaliwanag sa tatlong saligan. Okay? So dito na tayo sa Martaba al-Thalitha, yung tinatawag na al-Ihsan. So ano bang ibig sabihin ng al-Ihsan? Ang pagiging mabuti. Okay? Rukun wahid wa huwa, ang ibig sabihin ng ihsan ay an ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara. So ito ay nabanggitin mismo sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay? Sabi niya ang ihsan ay ang sambahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala ka'annaka tarahu, na para bagang siya ay iyong nakikita. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kung hindi mo man fa in lam takun tarahu, kung hindi mo man siya nakikita, tunay na ikaw ay nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang ihsan, ang pagiging mabuti ay kabaliktaran ng anong kabaliktaran ng pagiging mabuti? Masama, di ba? So yun yung kabaliktaran niya, o kaya hindi paggawa ng mabuti. So ang kabutihan o yung al-ihsan sa pagdating naman sa usapin sa kayamanan, siyempre ito yung pagbibigay mo ng kawanggawa at pagbibigay mo ng obligadong zakah. Okay? At ito, wa afdal anwa al-ihsan bil mali az-zakah. So ang pinakamainam na ihsan, pagiging paggawa ng kabutihan sa ating kayamanan, which is ito yung pagbibigay natin ng zakah. Ano yung zakah? Ito yung obligadong kawanggawa para sa mga may kakayahan. Okay? Halimbawa, di ba, mayroon silang business o kaya kumikita sila, so kailangan nilang magbigay kapag umabot ng isang taon. Okay? Pag lumipas ng isang taon, kailangan nilang maglabas ng zakah doon sa kayamanan na meron sila. Dahil ang zakah, alam natin, ay kabilang sa rukun. Ruknun min arkanin al-Islam. So kabilang siya sa haligi ng Islam. So hindi magiging kumpleto ang pagka-Muslim ng isang tao unless na siya ay ibigay niya, ilabas niya yung zakah na obligado sa kanya. Okay, kung hindi niya gagawin nun, siya ay magkakaroon sa kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay wahiya ahabbun nafaqati ila Allah azza wa jalla. At ito ay kabilang sa pinaka kamahal-mahal na paggastos para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Gayon din, kabilang din doon, nakasunod noon, ma yajibu ala al-insani min nafaqati li zawjihi. Gayon din, kabilang sa ihsan, yung pag-sustain mo sa iyong asawa. Pag-sustain mo para sa nanay mo, pagbigay mo ng tulong sa iyong tatay, wa dhurriyyatihi, at sa mga anak, ganun, wa ikhwanihi, sa mga kapatid mo, o bani ikhwatihi, katulad din halimbawa yung sa mga pamangkin mo, wa ikhwatuhu, sa mga kapatid niyang babae, wa a'lamuhu, kaniyang mga uncle, mga auntie, wa khalatihi, yung sa side na auntie at uncle sa side sa nanay. So yung pagtulong mo sa kanila ay kabilang sa ihsan, sa pamamagitan ng mal, sa kayamanan. Okay? So yung pagtulong mo sa kanila, ito ay matatawag na sadaqa. At meron ding mga nanarate na hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag ikaw ay nagnais ka na, halimbawa yung pagnafaka mo, yung pagsustain mo sa family mo, kapag naniyan mo na ibig sabihin ang intention mo is para masustentuhan sila, para mapakain mo sila, ito ay kabilang sa sadaqa. Okay? Sadaqa sa iyong family. Gayon din yung pagbibigay ng kawanggawa sa mga masakin. Ibig sabihin ng mga masakin, sila yung mga mahihirap.
yung tinatawag natin minsan na isang tuka, isang kahig. Okay? Isang kahig, isang tuka. Gayon din yung pagbibigay ng sa mga fukara o masakin. Sabi sa mga mahihirap siyempre. So yun yung kabilang doon, yun yung tinutukoy din ng ihsan sa pamamagitan ng ating kayamanan. Okay? Pagbibigay ng sadaka at yung sa zakat. So bilang isang mananampalataya, kailangan nandoon sa atin yung katangian na al-ihsan, yung maging mabuti tayo sa lahat ng nilikha. Hindi lang sa tao tayo maging mabuti, gayon din dapat maging mabuti rin tayo sa mga hayop, sa mga nilikha na Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ibig sabihin na mga hayop sila ay pagmalupitan natin sila. Kung narinig niyo yung hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na mayroong isang babaeng prostitute. Alam niyo yung prostitute? Yung kalapating mababa ang lipad, sabi nila. Ang kalapating mababang lipad ang tinutukoy nun, yung mga babaeng ginagamit nila yung sarili nila para sila ay kumita. Okay? So sa panahon na iyon, merong isang babae na napadpad sa isang balon. At merong doong isang aso na uhaw. Tapos anong ginawa niya? Ay siyempre nahirapang uminom yung aso na iyon. Hindi niya kayang uminom doon sa balon na maaring mahulog siya. Ngayon yung babae na yun, ang ginawa niya ay nagsalok siya ng tubig doon sa balon na iyon at pinainom niya doon sa aso na iyon na uhaw na at yun yung naging dahilan ng ikipina na siya ay nakapasok sa paraiso. Kabilang siya sa kapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Just imagine, yung babae na yun ay prostitute. Pag sinabi natin prostitute, ay parang patapon yung buhay. Di ba? Maaring, sabihin natin, hindi nag-hijab. Wala tasalli, wala hindi nagsasala. Maaring sabihin natin, panasuhay din sa kanyang magulang, hindi sumusunod sa magulang. Magawa pa ng ibang mga muharramat. Di ba? Pero dahil sa kanyang kabutihan, sa ihsan niya, sa hayop na iyon, naging dahilan yun na kapasok niya sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At meron ding hadith na naging dahilan ng dahil sa pagiging malupit niya sa hayop na iyon, sa pusa. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'atun fi harratin rabatatha wala hiya at'amatha ta'kul min hashash al-ard hatta matat hazlan. Okay? Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na yung dakhalat imra'atun fi harratin rabatatha. Yung isang babae nakapasok sa impyerno dahil sa hirra, ibig sabihin hirra yung pusa. Rabatatha, tinalian niya o kaya kinulong niya. Hindi nakakain. Kinakain niya na yung lupa hanggang sa namatay na hazlan. Ibig sabihin ng hazlan yung namatay siya na mahina na. So yung ano na yun yung naging dahilan ng ikinapasok niya sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. So tayo, dapat maging mabuti tayo sa mga hayop din, sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na baka yun yung maging dahilan din sa pagiging mabuti natin, na yun yung magiging dahilan ng ikakapasok rin natin sa paraiso ng Allah. At maaring, kung naging malupit tayo sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, magiging dahilan din ng ikakapasok natin sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, ang ihsan naman, binisbat fil ibada, kung patungkol naman ito sa ibada, ito yung tinawag na tina'rif. Ibig sabihin, sinabi mismo ng Propeta Muhammad na sambahin mo ang Allah na para bagang nakikita mo siya, at kung hindi mo man siya nakikita, ay tunay na ikaw ay nakikita niya. Bakit? Bakit sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam yung gano'n, yung ihsan na iyon? Dahil tingnan natin, kung ini-imagine mo na nakikita mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, mas magiging taimtim ka, nandoon yung tuma'nina, as-sakina sa iyong puso habang nagsasala ka. Kasi nakikita mo, imagine mo, nandyan ang Allah subhanahu wa ta'ala, binabantayan ka niya. Okay, nakikita mo siya. Ganun din, di ba? Kapag nagtatrabaho ka, ganun din.
Siyempre, mas masigla ka kung mayroong nakatingin sa iyo. Ha? Halimbawa, sa trabaho mo, nandiyan si supervisor, mashallah, talagang nandiyan yung principal, ha? Pag may nag-observe, halimbawa sa mga nagtuturo, di ba? Pag mayroong observe ngayon sa teaching, talagang mashallah, tutugawa ng props o iba pa. Ganun din sa trabaho. Mashallah, on time sa yung sabi nilang mag-time in. Tapos minsan, talagang sinusobrahan pa pag mag-time out. Di ba? Dahil sa merong tumitingin sa kanila, merong nag-check sa kanila. Pero kung wala, kaliwali. Sabi nila, mudayyi' lil awqat. Sabi sabihin, hindi niya kahalagaan yung oras niya. Maaring gagawa, mamaya iba na ang gagawin. Okay? So hindi niya pinapahalagan. So ganun din, dapat sa Allah subhanahu wa ta'ala, imagine natin na nakikita natin siya, nang sa gayon na inshallah gawin natin yung best natin. Hindi natin sabihin na sabihin tayo, alam natin na insan, khuliqal insanu da'ifa. Mahina tayo. Hindi natin kayang gampanan yung mga ibang mga gawain. Pero hanggat sa maaari, kayanin natin. For the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. For the sake, para lamang alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala na kaluguran niya tayo. Kapag nakita na Allah subhanahu wa ta'ala sa ating yung dedication natin sa paggawa ng ibada, insyaAllah ta'ala gagawin niyang madali sa ating ibada. Okay? Kapag nakita na Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay nagpupursige sa paggawa ng ibada, insyaAllah gagawing madali ng Allah subhanahu wa ta'ala yung sa atin. Pero, kung nakita sa atin na Allah, sabi nilang, tamad-tamad tayo kaslan sa paggawa ng ibada, hindi tayo bibigyan Allah subhanahu wa ta'ala ng tawfiq sa paggawa ng ibada sa Kanya. Okay? Hindi ka. Ganon din, di ba? Siyempre, pag nakita ka ng amo mo, na nag-work ka, hardworking ka, mashallah, baka meron ka pang ibibigay na bonus o award. Di ba? Hindi ba masarap yun sa pakiramdam? Ganon din paano na lang ang Allah subhanahu wa ta'ala kung siya ay magbigay mismo, mag-grant sa iyo ng award at gantimpala doon sa kabilang buhay. Di ba? Hindi ba mas ikakatuwa dapat natin yun. At yung gantimpala doon, yung award na ibibigay sa iyo ng Allah, yung gantimpala, hindi mapapantayan ng anumang mga gantimpala na na-achieve mo dito sa mundong ibabaw na ito. Di ba? So yung dapat, yung pagsumikapan natin bilang isang mananampalataya o naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dapat sa isang mananampalataya, ito ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang ito sa ihsan. Pagiging mabuti natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, which is ito rin yung karapatan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na sambahin natin siya. Okay? Haqqullahi alayna huwa an na'budahu wa la nushrika bihi shay'a. Yung kabilang sa karapatan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin is yung sambahin natin yung Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, sambahin natin siya na bukod tangi at walang katambal. At yung hak natin sa Allah, an la yu'adzibana o la yu'adzib man la yushriku bihi shay'a. Yung karapatan natin sa Allah na hindi niya tayo parusahan kung wala tayong nagawang pagtatampal sa Kanya o paglabag sa anumang mga ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. So bilang isang mananampalataya, sikapin natin na maging mabuti tayo lalong-lalo na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Sa lahat ng lahat ng ibada, ito ay pagiging mabuti sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang paggawa ng mga ipinagbawal ng Allah, kabilang ito sa isaa. Kabaligtaran ng ihsan, pagiging mabuti sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kabilang sa mga dalil ng ihsan na ito na sinasabi natin, yung hadith na tinatawag nilang hadith Jibril. Hadith ni Jibril. Sino na may nakasaulo ba o nakarinig ng hadith ni Jibril? Di ba yung mahabang hadith? Yung hadith ni Jibril, nung mayroong dumating, sabi ni Umar bin Khattab, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه min ahadun. So merong dumating isang araw doon sa kila Propeta sallallahu alaihi wasallam, kila Umar bin Khattab, kasama ng kanyang mga sahaba. So merong dumating doon isang lalaki na sobrang itim ng kanyang buhok at napakaputi ng kanyang kasuotan,
wala yura minhu athar safar. Hindi nakikita sa kanya yung bakas na siya ay nanggaling sa mahabang paglalakbay at walang nakakaalam, sabi niya sa amin, wala nakakakilala sa amin kung sino yung taong iyon. At kabilang doon, siyempre, at sino tinutukoy doon? Si Jibril alayhi salatu wassalam. Okay? Siyempre, unang-una tinanong doon, mukhtasaran, summary ng hadith na iyon, unang-una, tinanong ni Jibril alayhi salam si Propeta Muhammad, ma huwa al-Islam? Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, sabihin mo sa akin kung anong Islam, sabihin mo sa akin kung anong iman, at kabilang din doon yung ma huwa al-ihsan. Okay? At yun na yung hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na an ta'budu Allah ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Okay? So yung dalil katibayan sa ihsan, pagiging mabuti. At actually yung topic na ito ay mahaba, mahaba kung tatalakayin lang natin, pero inshallah ala wajhil ikhtasar lang. Okay? Summary lang inshallah ta'ala. So dito na tayo sa aslul thalis, yung ikatlong saligan. Ito yung ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yung dapat nating makilala ng lubusan kung sino ba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Siya ang huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na anak ni Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Okay? Nagmula siya sa mga mararangal na lahi. Okay? Okay, siya ay nagmula sa Arabo, di ba, mga Quraysh. So mula din sa ni Ismail at Ibrahim alayhi salatu wassalam. Okay? So yung paniniwala, yung malaman natin, yung dapat natin, yung ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ay napapaloob dito yung 5 bagay. So ano ba yung nararapat doon sa paniniwala, sa pagkilala kay Propeta sallallahu alaihi wasallam? Una-una, ma'rifatuhu nasaban fahuwa ashrafun nasi nasaban fahuwa Hashimi. So dapat unang-una malaman natin yung nasab, yung lahi na pinagmulan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ashrafun nasi nasaban. At sila ang pinakamainam, sabi nating banal, sagrado na mainam na lahi na pinagmulan. Okay? Hashimi sila, Arabi. Okay? Pangalawa, ma'rifatu sunanihi. Okay? Kailangan natin ma'rifatu sinnihi wa makanu wiladatihi wa muhajirihi wa qad bayyanaha Sheikh biqawlihi. Okay? So yun. So kailangan natin malaman kung ano ba yung naging edad ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung saan ba siya pinanganak, kung anong taon siya pinanganak, okay? Ano yung mga nangyaring mga mu'jiza. Mu'jiza, ito yung mga milagro, miracle na nangyari. Okay? So alam natin na iba't iba yung nangyaring mu'jiza, miracle, milagro noong pinanganak ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay? Pangatlo, ma'rifatu hayatihi nabawiyya wa hiya 23 sana. So yun, kailangan din natin malaman doon na yung buhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung paano ba, saan ba ginugol ng Propeta sallallahu alaihi wasallam yung kanyang buhay, ano ba yung nangyari sa kanyang sira nabawiyya. Okay? So subhanallah, kung inyong babasahin, pakikinggan yung sira ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay napakaganda at para bagang nanonood ka, para bagang na-imagine mo na ikaw ay sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yung katulad halimbawa, yung binabasa mo yung kung paano nakitungo at nakisalamuha ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga non-Muslim, paano nakitungo ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga asawa, paano nakitungo ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga anak, sa mga tawag dito, sa mga Quraysh, sa mga non-Muslim, okay? At paano yung akhlak na mayroon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So sa pamagitan nun, sa pagbasa mo ng Sirah Nabawiyya, mapagtatanto mo doon at mapagkukunan mo mismo ng aral yung mga naging motive, naging stand ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung paano siya nakitungo sa mga hari, paano siya nagda'wa sa panahon na sa Makkah at sa Madina al-Munawwara. Okay? So yun. So actually, ang mga ibang ahadith din na narinig natin, ang iba
naintindihan nila yung murad yung tinutukoy, ibig sabihin yung tinutukoy sa hadith na iyon sa pamamagitan din minsan ng pagbabasa ng sira an-nabawiyya. Minsan kasi sa hadith minsan hindi natin yan maintindihan. Minsan, bakit? Kasi hindi natin alam kung ano yung tinutukoy sa hadith na iyon. Maintindihan natin yun minsan yung hadith na iyon kapag binasa natin yung sira an-nabawiyya, yung palambuhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay? Ganon din sa gazwa, sa digmaan, kung paano yung strategy. Paano ang propeta sallallahu alaihi wasallam, paano siya naging amir, naging leader sa panahon niya, paano niya pinamunuan ang mga sahaba, lalong-lalo na sa mga digmaan, di ba? Ano yung naging strategy nila? Actually, yung mga strategy na ito, mga ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay pwede nating a-apply sa ating pamumuhay din. Okay? Paano ba ang mga sahaba? Okay. Pang-apat, بماذا كان نبيا ورسولا فقد كان نبيا حين نزل عليه قول الله تعالى. So, kailan ba naging ganap na propeta ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Naging propeta na ba siya sa murang edad niya pa lang? O hindi? Kailan siya naging ganap na propeta? Anong taon? 40? Aywa. Okay. Ilan? 40 o 43? 14. Kasi 23 siya na yung... 40. 25 sa asawa. 40 na siya naging propeta. Okay. 25 siya nag-asawa. At naging ganap sa naging propeta ay 40. Dumating sa kanya yung aya sa Suratul Alaq. Aywa. Ilang aya? Isa lang aya? Ilang aya? Mula doon sa Suratul Alaq. اقرأ باسم ربك الذي خلق هل سهل من ألم اقرأ وربك الأكرم. Hanggang doon lang. Ilang aya yun? Bilangin mo lang maayos. اقرأ الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ilan? 5. 5 na aya yung dumating kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at doon na naging ganap na propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung inutusan siya, di ba inutusan siya? Sabi niya, ma'ana biqari. Sabi niya, hindi ako, sabi niya, marunong magbasa, umasa. Okay? So yun. Allama al-insana ma lam ya'lam. Okay. So yun, 5. 5 na aya. Tandaan ninyo, hindi lang isa. Okay? Hindi lang isa. Ang edad ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, alam natin ilan ang naging edad niya nung namatay siya? 63. Okay? Ang umma ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang magiging edad niya mabayna 60 o 70. Sa pagitan lamang ng 60 to 70 katulad na banggit sa hadith. Pero kung lumampas doon, yun ay bonus na. Okay? Bonus na yun. Okay? So yun lang yung parang magiging edad ng umma ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganun din yung dumating din yung aya ay yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhal muddathir, kung fa'anzir, aywa, wa siyabaka fatahhir. Diba nung dumating sabi, pumunta siya doon sa Ghar Hira, siya ay nagtataabud sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay tumakbo pa uwi. Kanino siya? Sinong asawa niya that time? Si Khadija bin Khuwailid. Sabi niya, Zammiluni, Zammiluni, sabi niya. Ano ibig sabihin ng Zammiluni? Talukbo, kumutan niya ako. Okay? Ya ayyuhal muddathir, ikaw na nakabong. Sabi niya, kung fa'anzir, tumayo ka at magbigay babala sa mga tao. Okay? So yun.
So yun yung aya na dumating. Takot na takot ang propeta sallallahu alaihi wasallam yung panahon na dumating sa kanya yung aya na yun. Kasi syempre, ikaw ba naman makakita ng hindi mo kilala at kakaiba na itsura. Okay? So, panglima, bimada arsala wa limada. So, bakit ba siya ipinadala? Bakit ba isinugo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anong dahilan? Bakit? Halimbawa, hindi lang si Propeta Muhammad, bakit yung ibang mga propeta? Ano ba ang layunin kung bakit sila pinadala ng Allah? Hmm? Para sa ahsan, tauhid. Ha? Para ipakilala sa mga tao ang kaisahan ng Allah. Para ilabas yung mga tao, alisin yung mga tao minal zulumati ilan nur. Ilabas o hanguin o kaya iligtas yung mga tao mula sa kadiliman patungong liwanag. Okay? So yun. Kabilang doon, siyempre, ah yung pagbibigay babala ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kaum niya mula sa paggawa ng shirk, pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala.